Isa ito sa pinakamadilim na biro sa kasaysayan ng ekonomiya. Ang trahedya ay maaring pumatay ng milyon-milyon, ngunit halos hindi nito kailanman pinapatay ang pagkakataon. Hindi na iba ang Black Death. Mula 1347 hanggang 1351, ang pandemya ay tumama sa Europa at hilagang Africa na may bangis na hindi pa nasaksihan ng sangkatauhan. Naglaho ang buong bayan, nabura ang mga pamilya sa alaala, at kalahati ng populasyon ng Europa ay basta na lamang naglaho. Ngunit sa ilalim ng hindi maisip na pagkawala, may iba pang nangyayari ng tahimik, halos hindi nakikita. Ang kayamanan ay muling ipinamahagi sa isang sukat na nagpapamukhang walang kabuluhan sa mga modernong resesyon. Gumuho ang mga lumang elite, nabuo ang mga bagong kayamanan, at ang ilan sa mga pinakamaimpluwensyang dinastya sa kasaysayan ng Europa ay sinilang mula sa abo ng sakuna. Halos malupit sabihin ito na sa gitna ng isang pandemya na pumatay ng 10 milyon, ang ilang pamilya ay naging mas mayaman kaysa dati. Ngunit ito ang nakakainis na padron ng kasaysayan ng ekonomiya. Kapag ang isang sistema ay nasira, may palaging bumubuo ng mga piraso. At ang Black Death ay hindi lamang sumira sa mga sistema. Dinurog nito ang mga ito. Hindi lamang mga magsasaka, mga ngalakal at artisan ang pinatay ng pandemya. Pinatay nito ang mga tagapagmana. Pinuksan nito ang mga may-ari ng lupa. Inalis nito ang mga karibal na bangko. Nagdulot ito ng pagbagsak ng mga aristokratang pamilya na namuno sa loob ng maraming siglo. At habang nawala ng mga may-ari ang mga lumang kayamanan, sumibol ang mga bago. Hindi dahil sila ay mga kontrabida, kundi dahil sa isang sirang mundo, ang mga puwersang nagtutulak sa ambisyon ay naging hindi mapaglabanan. Maligayang pagdating sa The Financial Historian, kung saan nagbabanggaan ang pera, kapangyarihan at kasaysayan at walang kasing simple ng tila. Upang maunawaan kung sino talaga ang yumaman noong Black Death, kailangan mong isipin ang Europa sa pinakamahina nitong kalagayan. Dumating ang mga barko sa Genoa na may dalang mga patay na mandaragat. Isinulat ng mga monghe na walang mga kampana ang tumunog dahil wala nang natitirang magpapatunog sa kanila. Nawala ng laman ang lupain sa magdamag. At habang ang kakilakilabot na iyon ay karaniwang nagtatapos sa mga dokumentaryo, doon nagsisimula ang ating kwento dahil ang epekto sa ekonomiya ay hindi pansamantala kundi struktural. Ang pandemya ay kumitil ng higit pa sa mga buhay. Inalis nito ang kaayusang panlipunan. Sinira ng kakulangan ng paggawa ang mga pundasyon ng feudalismo. Naiwan ang lupain na lumikha ng kawalan ng ari-arian. Gumuho ang mga network ng mga ngalakal at kinailangang muling itayo. Ang mga bangko ay nabura dahil sa mga utang na hindi mabayaran na nag-iwan ng mga butas sa sistema ng pananalapi. At sa bawat isa sa mga bitak na iyon, lumitaw ang mga bagong panalo. Ang pangunahing tanong ay hindi mayroon bang yumaman, kundi sino talaga at paano. At upang masagot yan, dapat nating sundin ang isang landas na madalas na binabalewala ng mga historiador, ang landas ng mana, pagkuha, kapangyarihan, at tahimik na pagkataon sa isang mundo, kung saan kalahati ng mga kakumpetensya ay nawala na. Ang unang pagbubunyag, ang ilan sa mga pinakatanyag na pangalan sa kasaysayan ng Europa, mga pangalang na ugnay sa sining, pagbabangko, maharlika at imperyo, ay may utang na loob sa kanilang pagsikat dahil sa kawalan ng kakayahang pang-ekonomiya na nilikha ng pandemya. At kung saan ito pinakakita ay ang Florence. Sa huling bahagi ng ika-14 na siglo, habang ang pandemya ay umatras at bumalik ng sunod-sunod, ang Florence ay lumitaw bilang isang lungsod ng mga nakaligtas. Namatay ang mga kakumpetensya, gumuho ang mga network ng kalakalan, at ang mga bangko ay nahirapang mapanatili ang likididad. At sa kawalan na iyon ay pumasok ang isang lalaking nagngangalang Giovanni di Medici. Hindi isang maharlika, hindi isang tycoon. Isa lamang napakatalino na bankero na may hindi nagkakamaling tiyempo. Itinatag ni Giovanni ang Medici Bank noong 1397. Pagkatapos nanyanig ng ikalawang bugso ng salot ang sektor ng pananalapi ng Florence. Marami sa mga tradisyonal na pamilya ng pagbabangko sa lungsod ang nawala ng mga tagapagmana, kasosyo o buong sangay. Ang mga Bardi at Peruzzi na dating nangingibabaw ng mga internasyonal na bangko ay mga anino na lamang ng kanilang dating mga sarili. Pinuno ni Giovanni ang kawalan. Nanalo ang Medici Bank ng mga kapaki-pakinabang na kontrata, kabilang ang pagiging tagapamahala ng pananalapi ng Papa. Isang pagkakataon na maaring hindi umiral kung hindi nalipol ng salot ang mga kakumpetensya nito. Hindi lamang ito pagbabangko. Ang pagbagsak ng populasyon ay nangangahulugan ng mas kaunting mga maharlika at mga ngalakal
na nakikipagkumpetensya para sa kapangyarihang pampolitika. Ang mga Medici ay halos hindi na gumanap sa mga posisyon ng pamumuno sa ekonomiya at sibiko. Kung wala ang salot, ang mga Medici ay maaring isa lamang katamtamang matagumpay na pamilyang Florentine. Sa halip, sila ang naging pamilyang nagpondo sa sining ng Renaissance, nagbunga ng mga papa, namuno sa Tuscany at naglatag ng mga pundasyon para sa modernong pananalapi. Maari mong ipagtalo ng mahinahon na bahagyang utang ni Michelangelo ang kanyang karera sa Black Death. Ngunit hindi nag-iisa ang Florence. Ang Milan ay sumailalim sa isang mas dramatikong pagbabago. Ang nagaharing pamilyang Visconti ay hindi lamang nakaligtas sa pandemya, sinamantala rin nila ang kawalan ng kapangyarihan na nilikha nito. Bilang mga maharlikang pamilya,